Alam niyo sa totoo lang, ang kaluluwa talaga natin gustong magsisi. Ang katawan lang natin ang tunay na nadi-distract ng demonyo. Ngayon, kung ano yung ginagalaw ng katawan natin, ang kaluluwa natin ang naapektuhan. Tandaan natin yan mga kapatid. Ang kaluluwa natin ay nakasalalay din yan sa ginagawa ng katawan. Kaya gumalaw tayo ng ayon sa ikilalulugod ng Diyos. Ando na yung point na oo, masarap ang bawal. Sobrang sarap talaga ng bawal. Yung tipong hindi mo mahanap ang kaligayahan sa pakikisama mo sa normal. Yung tipong gagawa ka ng masama, gagawa ka ng kalukuhan, gagawa ka ng kabalbalan. Ang saya, ang sarap. Pakiramdam mo, wala nang katumbas na kaligayahan. Pero lagi nating tandaan, lahat ng lahat ng distract ay gagawin ng demonyo para sa ating mga tao. Masakit man pakinggan, pero ito ang katotohanan. Huwag tayong magpabulag sa bulong ng demonyo. Kailan ka magsisisi? Kailan tayo magsisi? Paghuli na ang lahat, ang kaluluwa natin ang tunay na nangangailangan ng kaligtasan. Yun ang katotohanan. Pag tayo namatay dito, wala na tayong pag-asa. Ang kaluluwa natin, depende yan kung ano ang ginawa natin dito sa lupa. Nakikipagtalik ba tayo sa kapwa babae, kapwa lalaki? O nagnakaw? Nanlamang ka ng kapwa mo, panay ka mura, pinaiyak mo magulang mo, ninakawan mo magulang mo. Lahat ng kasamaan ginawa na natin. Anak mo, nirip mo, pinagnasahan mo, pamangkin mo, lahat. Lahat ng pagnanasa ngayon, ginawa na ng demonyo. Alam niyo ba guys, sa panahon natin ngayon, ng mga babae, bawal na maglakad sa gabi. Kasi oras na maglakad kayo sa gabi at matsimpuhan kayo, na nag-isa kayo sa madilim na lugar, ang demonyo lalabas yan, gagamit ng tao. Sabay ko, cornering ka. Ganun na katindi ang demonyo ngayon. Kahit maraming tao, ginagawa na ng demonyo ngayon. Akala nyo masaya, nagtatawanan sila, pero hindi nyo alam. Yung tipong nakikita mo, naghaharutan, nagiiyak na, nihila-hila. Pero yung isa kunwaring kasama, nagpapatawa. So, iisipin lang nila, normal lang. Yung iba baka nagre-reels lang. Yung iba naman baka prank lang. Pero hindi nyo alam, totoo na. Si demon na palang gumawa ng way para wala ang taong yun. Alam nyo ba, lahat ng paraan ngayon, ginagawa na ng demonyo. Mawala tayo ng maaga. Totoo yan. Pero lagi nating tandaan, ang buhay natin ay may kanya-kanyang takdang panahon. Tanging si God ang nakakasalam ng buhay natin. Pero lagi na rin natin tandaan na tayo mismo ay binigyan ng Diyos ng sariling diskarte, karunungan, kaalaman. Malaman ang tama at mali. So, alam natin kung anong gusto natin sa buhay. Ngayon, kung gusto tayong pumasok sa kalukuhan, at ginawa mo yun, alam mo nakakasama sa'yo, so ikaw na rin, o tayo na rin, ang nagpaiksi ng buhay natin. Totoo yun. Alam niyo kung paano ang sekreto ng taong mahaba ang buhay? Unang-una, may takot at respeto sa Diyos. Pangalawa, disiplina rin sa sarili. Totoo yun. Ako, marumit makasalanan ako. Tulad nyo, masahol pa ako. Wala akong dapat ipagmalaki sa Diyos. Yung sasabihin ng iba, ito nagbablog lang, gagamitin pa ang Diyos. Alam nyo guys, ang pagbablog kong ito, oo, nandun na yung point na ginagamit ko ang Diyos. Pero, gusto ko maiparating sa inyo, na ayaw ko rin mangyari sa inyo. Dahil halos ng sinishare ko dito ay nangyari sa buhay ko. Tandaan nyo yan. Pangalawa, nababasa ko yan sa Bible. Noong time na naging kainitan ako kay God, nagbabasa ako ng Bible. Ngayon di na masyado, nagbabasa man ako ng Bible. Pero hindi na katulad dati na sobrang init. Magsisi tayo guys. Kasi kung hindi tayo magsisi, mapasa impyerno talaga tayo. Sasabihin mo hindi totoo ang impyerno, nakita mo yung bulkan? Bulkan, pinahindulutan ng Diyos na tumubo para mapatunayan sa ating mga tao na merong tubig na apoy sa ilalim ng lupa. Kung tawagin ay impyerno. Impyerno, mindset ba? Mindset. Ha? Totoo yun. Nagsisharing ako sa inyo. Kasi dapat matuto o magising tayo. Ako rin mismo sarili ko, marumit makasalanan ako.
Maawa tayo sa espiritu natin. Ang espiritu natin ang tunay na nangangailangan ng kaligtasan. Kung ano ang ginawa natin dito sa lupa, ang espiritu natin ang magdaranas ng hirap. Alam niyo, kurutin mo nga sarili mo. Diba? Sakit. Sakit pag kinurot mo. So, ibig sabihin, ang espiritu mo nasa loob pa ng katawan, espiritu natin nasa loob pa ng katawan. Pag yan lumabas ang espiritu natin, babalsama rin tayo, ililibing tayo, susunugin tayo, hindi na tayo aaray. So, sa madaling salita, ang espiritu natin na lumabas sa katawan natin ay tunay na nakakaramdam pa rin ng sakit. So, nasa sa atin yun, kung gumawa tayo ng kabutihan o kasamaan. Ngayon, kung gumawa tayo ng kasamaan, impyerno tayo. Tatagos ang kaluluwa natin sa ilalim ng lupa kasi ang kaluluwa natin hangin yun eh. Parang hangin. Ngayon, kung naging mabuti tayo, automatic yung kaluluwa natin naakyat sa taas. Mahirap paniwalaan pero yun ang katotohanan. Bukod dun sa nagdaranas ka na ng hirap, tipo mamatay ka na, naghihirap ka na. Nandun ka na sa impyerno, nandun na tayo sa impyerno. Kung ikaw gumawa ka ng kabutihan, nasa langit ka. Ngayon, nag-iiyak ka na sa impyerno, magiging ka na. Darating pa ang Diyos, bubuhayin pa rin tayo lahat. I-judge tayo, titignan, sasalain. Nakita pa talaga marumit pa kasalanan ka, babalik ka sa impyerno na mas matindi pa sa naranasan mo nung bumagsak ka sa impyerno. Totoo yun, guys. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Magkaroon tayo ng takot at respeto sa Diyos na lumikha sa atin. Kahit yung talino lang natin gamitin natin, no? Kahit wala tayo masyadong alam sa Bible, mag-isip ka rin, saan ba tayo galing? Diba? Sino may likha? Ikaw at ako, sino may likha? Diba ang Diyos? Sasabihin mo yung santo mo, yung Papa Jesus mo, yung Mama Mary mo, Senior Santo Niño mo, nagpapasalamat ka ng todo dyan. Hindi naman Diyos yan. May mata yan, may ilong, may bibig. Pero di ka naririnig, di ka nakikita. Huwag ka na magpakamangmang, gumising ka sa katotohanan. Dahil number 1 yan na ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos ang mga rebulto. Yun ang katotohanan. Number 1 yan, kasuklam-suklam. Sa paningin ng Diyos ang mga rebulto. Sumasamba sa hangin, sa tubig, sa lupa, sa kahoy, sa bato. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Kaya marami ng tao ngayon ang ligaw na sa katotohanan. Dahil ang demonyo na sa atin ay nakasama na natin sa mundo. Ang sugal. Promote ng sugal. Isang pain ng demonyo yan. Uupiran ka ng malaki niyan eh. Yung iba yung uupiran niyan, 20 mil, pinakamababa, 30. Pag malaki ang makita lang malaki ang followers mo, upinan ka niya ng 200, 500, 1 million, 2 million, 5 million, 4 million. Ganun yun, guys. Nasa sa atin yun. Ngayon, kung masyado tayo magpapadala sa tukso ng demonyo, di magkita-kita tayo sa impyerno nito. Ang masaklap kasi nito, yung tipo mga mahal natin sa buhay, iiyakan tayo pati. Umiiyak ka na nga, pati sila umiiyak sila sa harap mo. Tapos habang umiiyak ka na, duduruin ka nila, sisisihin nila tayo. Alam mo pala ang tama at mali, alam mo yung katotohanan, pero hindi mo sinabi sa akin. Makasarili ka. Dinamay mo pa kami sa impyerno. Diba? At least nag-sharing ka. Ngayon, kung hindi nila paniwalaan yung mga salita mo, labas ka na dun. Hindi mo na sila pananagutan. Kung hindi sila maniwala sa mga sinasabi mo, labas ka na dun. Problema na nila yun. At least nagawa mo ang obligasyon mo dito sa lupa. Yung alamin o ipaalam ang mga katotohanan. Katulad ng media. Pwede ka mag-sharing dito. Ngayon, mapanood na ka mag-anak mo, kaibigan mo, mga ibang tao, mga unbelievers. Ngayon, kung ayaw nila paniwalaan, problema nila yun. Kasi kaluluwa naman nila ang tunay na nakakaramdam ng sakit. Sasabihin nila, ginagamit mo ang Diyos para kumita sa Facebook. Kahit hindi Facebook. Tandaan nyo yan. Marami ditong nagtatrabaho sa Facebook. Nagre-reel sa Facebook, pero kadimunyuhan ang turo. Yung tipong sumasayaw, nakapanti. Yung tipong nagbabastusan. Yung tipong nakikipaghalikan kapwa babae, kapwa lalaki. Pinagmamalaki. Diba? Yun ang katotohanan. Kasi sa Katoliko kasi, inaalaw na nila ikasal ang kapwa babae, kapwa lalaki.
Alam nyo ba, ang Katoliko ay number 1 niyang kinasusuklaman ng Diyos. Shout out sa inyo, masakit na salita pero ng katotohanan. Ang Santo Papa ay ginamit ng demonyo yan para i-announce na tungkol sa mga baklatumboy. Kaya marami ng malakas loob ngayon ang naglalantad ng kanilang sarili. Kahit may mga asawa, sinisira ang pamilya, maibigay lang ang kanyang luho, pansariling pisikali. Kahit yung tipo mga bata pa, nagbakla-bakla, nagtumboy-tumboy na, tuwang-tuwa pa ang magulang. Alam niyo sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, sa 100 tao, 10 lang ang may takot at respeto sa Diyos. 10 lang ang nakikinig sa Diyos. Ngayon, sana nakasama tayo dun. Ako nagsisharing ako ngayon pero sarili ko, hindi ko pa totally fully. Pinapangaralan ko rin dito ang sarili ko. Nagbubuka ngayon ang bibig ko, hindi ko talaga ito pinalano. Wala sa plano ko na ganitong lalabas sa bibig ko. Kusa na lang ito nagbubuka at lumalabas kung ano sasabihin ko. Kahit ayaw ko man mangaral sa inyo. Pero kung pahindulot ng Diyos na ako'y magsalita dito sa harap, wala akong magagawa. Dahil marami nang ginagamit ang Diyos ng mga tao para iparating ang katotohanan. Para ikuling ka, ikaw at ako, ikaw na nanonood, kinukuling ka ng Diyos na magrepent. Repent dahil mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Tandaan natin yan. Huwag natin baliwalain ang mga kuling sa atin ni God kasi ang oras na mawala tayo sa mundong to, ang buhay natin ay isa lang. Pag oras na namatay tayo, tayo rin ang nagpaiksi ng buhay natin. Tayo ang gumawa ng paraan para mapasa impyerno tayo. Yung tipo maraming binigay na chance si God na para mabigyan tayo ng pagkakataon na magsisi tayo. Pero babaliwalain natin, choice na natin to. Maraming taong ginamit ang Diyos para mag-sharing sa'yo, sa akin. Pero boring kasi ang salita ng Diyos. Sobrang boring. Pag tipo mag-slide ka, Jesus name God, wait lang, mag-pray tayo. Ay, boring. Diba boring? Pero pag kalukuhan, kabastusan, iste ka. Sarap pakinggan, kakatuwa. Pero pag salita ng Diyos, boring, diba? Boring. Totoo yun. Ganon din naman ako, di ba? Pareho lang tayo lahat. Walang mapili sa atin. Wala na tayong takot at respeto sa Diyos. Samantalang ang Diyos na nasa langit ang naglikha sa iyo at sa akin. Magkaroon tayo ng takot at respeto sa Diyos. Yung pagsasalita ko, hindi ko na nakontrol. Basta lang lumabas na ang sabi, ikaw at ako ay kailangan magsisi. Magsisi tayo habang buhay pa tayo. Because God calling us, repent all.